viewers, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Hala, umuulan na pala ng milyones dito sa Slovakia. Ay, snow pala to eh. Tignan nyo naman ang aking hitsura. Ay, ano yan, nakakain na ako ng snow. Ang saya. Thank you, Lord. Masarap pala itong snow. Parang nabuang lang yun. Ito yung unang beses sa Slovakia na medyo malakas ang snow today. Ay, naku. Tignan nyo naman, punong-puno na ng snow ang buhok ko. Wala akong sasakyan, so kailangan maglakad. Magsundo ako kay Philip. Grabe, mumuti ng aking jacket, sobrang lamig. Tignan nyo naman, ganyan. Ang snow, delikado to sa mga may sasakyan. Kaya dito, compulsory na palitan ang kanilang tires. May mga tires sila for winter. Bumalik talaga ako ng bahay at kumuha ako ng payong. Dahil nakita ko yung matanda ba, nagdumaan siya, tapos may dalang payong. Sabi ko, uy, magpayong pala ako. Kasi mabasa ako kahit snow ito, kung matunaw na, mag-melt na kung papasok ako sa kindergarten. Naku, baka sabihin ng teacher na, ang tanga mo, hindi ka nagdala ng payong. Dinalhan ko na rin ng payong si Philip. Tignan ninyo, grabe. Kung maabutan to hanggang 5 oras, makapal na tong snow dito. Medyo malakas pa naman siya, Nandito na pala ako sa loob ng kindergarten. Sinabi ko kay Philip na nag-snow sa labas. Nagmamadali din siya. Pero bless. Ako bulo do skoli. Okay, change na. What? Si Philip, enjoy na enjoy siya. Sabi ko sa kanya, mag-umbrella ka. Ayaw niya. Gusto niya maglaro sa snow. Wala, sige. Ito ang matagal nilang hinihintay. Dumating na. Walang iba kundi snow. Nag-open mouth pa siya eh. Kakain ka ng snow? Is it yummy? Do you like it? Minsan na lang nagsusnow dito sa Slovakia, lalong-lalo na sa village. Usually, nasa bundok daw yung pinakamaraming snow. Sa buwang ito, December 1st ito. Este niye, doma. Prosim. Hindi man makapal, Philip. Uy, maya siguro nito kung tuloy-tuloy ang snow. Mas makapal na to. No, mapagalitan ka niyan, Philip. Hindi, medo mo. Enjoy the moment, Philip ko. Namnamin mo ang snow. Real winter is here. Tignan nyo ang daan, Pag hindi winter tire ang ginamit ng mga sasakyan, malamang madisgrasya sila. Tignan nyo ang sasakyan na yan, Dahan-dahan yan sila magmaniho. Dahil hindi biro magmaniho kapag may snow. Sige na, Philip ko. Dahan-dahan ka ding naglakad. Hala, sige Philip ko. Kahit wala na dito, namumulot pa rin siya. Pumali. Hala, sige. Ayaw mong magpayong ha? Basa ng gloves mo. Hindi kasi pang snow yung gloves niya. Cotton man yan. Habang nandito sa daanan, naglalaro. Nandito na kami sa bahay. Si Philip nandun pa. Naglaro. Gloves ko, kailangan ko palitan to. Naningas na yung kamay ko Pati si Philip, yung kanyang gloves, kailangan kong palitan. Doon si Philip sa labas, bibigyan ko siya ng gloves. Ito ang gloves niya. Ito talaga ang pang snow. Nandito si Philip. Diyos ko. Ano man yan, Philip? Anong ginawa mo? Kumain pala siya. Hey, gloves. Ayaw gago. Toto, Philip ko. Hey! Pana? Sinagay, maglaro man ikaw, pana? Gaya masyadong malamig. Asan ang globe si Mami? Ako, naubsok. Mami! Not this long. Ay, malaki pala to. Kumain siya ng, blueberry. Putong papat. Gusto mo maglaro ha? Sige. Pwede na, pumali ha? Kasi it's a dangerous, Philip. Gusto niya maglaro. Sige. Yeah, it's really. Gidye, Billy. Ha? Gidye, Philip ko. Gidye si. Malaki man pala. Ang gloves niya ba? Parang kay Kuya Alex man siguro yan. Ha? You can make a snake. Snake? Este niya, snake. Oy. Toto, it's not thick. Este niya, snake. Snake lang, meron. Philip ko, go. Ilagay natin ang camera dito. Thank you, Lord. I wanna see it. Tanggalin ko nga to,
Asa na kayo si Philip? Balik ko ng hoodie ko Yung aking eyeglass ba? Hindi ako makakita kapag marami ng snow. Sa mga gustong pumunta dito sa lugar na may winter, hala, punta na kayo dito. Dahil ang snow, maganda kapag sa una lang. Kung matagalan na, nakakairita. Dahil ang bigat ng aming suot, more than astronaut na kami nito. Okay lang tong ganito, paminsan-minsan ang snow, wag lang everyday. Uy, sa ibang bansa nga, grabe yung snow nila ba, ang kapal. Mga ilang feet din, ang iba taga-baywang na. Lucky na kami dito sa amin, hindi masyadong makapal, which is yun ang hinahanap ng mga bata. Na makapal ang snow para makapaglaro daw sila. Puting-puti na yung paligid. Kung kakapal to ang snow, pwede sila mag-slide dyan sa hill na yan. Yan ang inabangan nila. Bumili si Vladimir na pang slide. 2 piraso yung plastic at saka yung kahoy. Hala, wala talagang pakialam si Philip. Kumain siya ng kanyang blueberry. No, Ejimi na be. Dunutra. Kasi hindi siya nagsuot ng gloves ba? Tignan niyo siya Ayan. Bahala matalisod dong. Ay, huminto na yung snow. Akala ko buong maghapon yun. Ganyan, kapag mag-snow, puting-puti. Pati mata ko nagputi na. Charis lang. Ito na ang sabi ko sa inyo, kahit hindi makapal ang snow, mag-slide sila. La. Feel na feel nila ang moment. Sige, kasi minsan lang ang snow. Can you do it? Okay, kuya, kaya mo yan. Go! Ready na sila. What? Aha, pumali. Ay! Sadap! Tignan nyo ang paligid namin, puting-puti. Puro snow na yan. Pero natunaw na to. Hala, sige kuya. Yan ang gusto mo. Hindi niya kaya. Pero sinadya niya yan. Kasi gusto niya magpadidit-didit. Snowman ni Philip at saka ni Alex. No, gidimas ni Stone. Philip! Ay, launsa naman na. Uy! Disaster na! Yan, napurmang snowman na. Kung ano nangyari sa snowman mo, Kuya Alex ko? So, naghanap kami ng mouth ng snowman. Ayan, nabuo na po yung snowman namin. Natawa ako sa mouth. Nagtabingi. No, Philip ko! No! Punta pala kami ng Tesco at saka Kaufland as usual. Mamimili kami para sa papalapit na Pasko. After mag-snow, at bibili na rin ako ng mga ingredients para sa cookies. Tignan niyo yung daanan namin, Grabe, sobrang lamig. Bagong ligo lang ako kaya hindi ako nagsombrero. Hayaan ko muna tong mag-dry ang aking buhok. Pero ang tanong, paano mag-dry ito? Nasa sobrang lamig. Naninigas na Hindi ako mahilig gumamit ng hair dryer. Tinatamad ako ng ba. Diyos ko naman ang panahon namin. Parang kakaiba na to Ito na nga sinasabi ko sa inyo Pahirapan na dito sa Slovakia. Daddy's kapitso. Ano? You look handsome. That's fog. Nandito na pala ako sa loob ng Tesco. Tapos maghahanap ako ng mga ingredients. Di ba ang ganda ko? Sa harap ng camera pala. So, kailangan makita ko yung mga ingredients na according sa aking research. Saan ka pa? May pa-research pag nalalaman si Simply Mards. Tignan nyo, ang ganda ng Christmas tree. Dapat ganito pala yung binili namin, Parang may snow siya ba, Ganito yung hinahanap ko ba, Bulaklak pa. Ganito palang paglagay ng flower, sa Christmas tree. Ano pala to? Sorry wala akong kaalam-alam sa mga Christmas tree ba. Kung paano maglagay ng mga decoration. Ganda itong white din, Ang mahal, 48 euro. Hala, tignan nyo naman to, Bagong design ng Christmas tree. Maganda. Ilagay ito siya sa labas ng bahay. Nandito pa pala yung mga pang-decoration nila ng Christmas tree. Uy, ang mahal. Ito 1 euro. Pero ilang piraso? Isa lang? Naman, sa Temo na lang ako bibili. Uy, ito daw ako mag-check. Ang ganda ng pang-design na ito. So, kaso ang mahal, 5 euro. Ito pala yung hinahanap ko, Flowers nila. Tignan nyo naman, ang isang piraso nito. Nakita ko sa Temo. 10 pieces ba yun? 5 euro?
Ewan ko, pareho lang naman sila ng quality, oh. Naghahanap po ako ng dark molasses. Hindi ko mahanap yung molasses na yun. Saan ko kaya hahanapin ito? Pahirapan para sa akin yung maghanap ng mga ingredients pang baking ba. Kanina pa ako dito paikot-ikot ba. Tinanong ko din si Vladimir na saan banda yung nilasa or molasses. Hindi din niya alam. Ito, gusto ni Vladimir to bilhin. Para daw sa snow to. Sumakay na sila ng helicopter. See you, General Santos City. Hindi na kami mamasahe. Free ticket na ito. Alex, Pobers, see you, Lulu, Lula. We're coming. Helicopter lang namin sasakyan. Dahil wala nang airplane. Nakakatuwa naman to. You're flying? Ano? Lala. Ha? Hindi, ito ang gusto ni Kuya Alex sa Tesco Trinava. Ride siya ba? Diyos ko, €1 lang naman yan. 1 minute ata yan eh. Tak, dobre. Wow, pekan eh. Ciao. Aha. Aha. Oops. Hold, Philip ko, hold. Philip, hold. Aha. Nagsiksikan na silang dalawa eh. Ups, ups, ups. Ahota po. Dito kami sa Kaufland. Hahanapin ko tong molasses na ito. Kailangan ko yun sa gingerbread eh. Asan ko ba pwedeng hanapin yun? Ay. Hala. Baka promotion to. 6 pieces. Ito yung kinakain namin eh. Hindi ko po nakita ang molasses pero itry ko tong dates na ito. At least dark color ba? Tignan nyo, wala talaga kahit yung maple syrup. Final na ang desisyon ko, itry ko na lang ito. Kaysa wala akong ilagay sa aking gingerbread. Nandito na kami sa bahay. Tapos ito yung grocery namin. 1, 2, 3, 4. Ganyan talaga ang grocery namin every week. Next time na ako mag-grocery haul sa inyo ha. Kasi ang dami nito, oy, maabutan man tayo ng Biyernes Santo nito. I-good luck nyo pala ako sa aking gingerbread. Dahil first time ko itong gumamit ng dates syrup. Ewan ko lang kung anong lasa nito. Sana hindi mapait. Bumili pala kami ng dates, 79 cents. Mura lang to sa Dubai ba? Dito mahal na. Start akong gumawa ng gingerbread bukas. Para hindi na ako mahirapan. Dahil ang dami kong dapat gawin. Gagawa pa ako ng treats. Gagawa pa ako ng mga truffles. Mga boys! Dito ako magmukmuk sa kwarto ni Philip. Dahil mag-fold ako ng kanilang mga clothes. Huwag na kayong magtaka kung bakit nakasuot ako ng belt. Dahil sa sobrang lamig dito sa Slovakia. Itong aking baywang, ay may enjoyed dito sa baywang since bata pa ako ba. Brang sakit. Nang dahil sa lamig. And then yung sakit na bumababa na ba papunta dito sa aking mga barikos. Hindi ko ma-explain ang sakit. Double purpose na rin to para matanggal din itong side fat ba. Anyway, St. Nicholas pala dito sa Slovakia. Nagbigay din kami ng St. Nicholas para kay Philip at saka kay Alex. Early in the morning. Afterwards, pumunta si Philip at saka si Alex kina Bianan. Nag-collect sila ng kanilang sweets. Ipanoorin ninyo ito. What's that, Kuya Nicholas? Huh? Who gave it to you that? Huh? Nicholas. Tampri, Philip ko. Can you tell to Philip? St. Nicholas. Gigisingin daw niya si Philip ko. What? Philip? Look! Who cares? It's a moment. Wow! Pekenin! Ang favorite nila, eggs at saka blueberry. Ito all day. St. Nicholas from the Schwali. Ano? Tak, dobre. The blueberries. Stachi. You will eat vichera, and then you will go to Babka and get the Nicholas. Nicholas? Ah, dobre. Aha! Oh, kadaghan ana, oy! This is yours, Philip ko. Wow, there's a lot of peanuts here. And banan. And chocolada. Si Jaco yung St. Nicholas. Wala man ikaw sa mudlonggo. Today, gagawa ako ng gingerbread. Gaya ng sinabi ko sa inyo na bumili kami ng mga ingredients ay para makapag-decorate ako
bukas. And ito ang first time kong gumawa ng gingerbread. Ilang years nang lumipas, ang ginawa kong cookies, yun ay normal lang yun ba? Best time. Ginger na talaga ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging lasa. Ayon sa aking research, murag correct ba no? Na okay lang naman daw ang date na syrup, kaso nga lang, yung lasa daw at saka yung taste magkaiba. Blah, parang kinabahan tuloy ako eh. Mabango ba? Gusto kong amoy niya. Kaso parang sticky naman to eh. Anyway, lagay ko naman to sa fridge ng 1 oras. Transfer ko lang to sa plastic. Tikman ko daw. Parang nadamihan ko ang ginger. Nag-adjust ako ng sugar instead na 6 spoon. Ginawa ko lang siya ng 4. Ganito ang kulay. Yung date syrup, in-adjust ko. Kasi matamis. Lagay ko lang to sa fridge ng 1 hour. Mamaya ko to i-bake. Nakagawa na pala ako ng mga truffles. Tinugsok ko sa styrofoam. Ito made of Oreo pala ito. Mano-mano na design ba? A few moments later. Ito na ang aking gingerbread. I-bake ko lang ito sa 180 degrees. Then 5 minutes. At ito na yung finished product ko. Success naman ang aking gingerbread. Di ba sabi ko sa inyo kanina na sobrahan siya ng ginger powder? Kaya ang amoy, luyan na ba? Nasira kasi yung skill, oy. Ay, thank you Lord. Natapos na talaga ako gumawa ng cookies. Hindi ako makapaniwala sa mga pangyayari. Kasalanan ko talaga ito. Timing pa naman, December, tapos gagawa ako ng mga truffles para sa Christmas. Hand mixer ko ba? Hindi ko na magamit. Alam niyo ba, pangalawang beses na namin bumili ng hand mixer. Una-una, ang brand nun, Bush. Ang nasira dati is yung ito. Nabasag ko ba? Ayan. And pinalitan yun ni Vladimir dahil may warranty. May bago kami nun. Nasira ulit. 1 year lang ang pagitan. Ang nasira nun, yung makina. Ito na naman. Grabe. Kahapon, nag-mix ako ng Oreo truffles. Nako, natapos ko lang siya 15 minutes. Afterwards, nagtaka na ako, bakit ayaw gumana? Kasalanan ko ang lahat ng ito. As ang brand nito, feel ko talaga na masira ito. Dalawang brand na ito ba? Alam niyo ba, nakaabot lang ng 1 year. Last year to binili ni Vladimir. This year, nasira na. Madalas ko to yung ginagamit. Kapag mag-bake ako ng bread, ginagamit ko din ito. May hook siya pang dough. Yung mag-mix ako ng, ano dito eh, para sa cake. Ayan, ginagamitan ko din ito. Mas madali lang kasi ito eh. Kaya paano na ako gagawa nito? Iwala na. Sayang. Ngayon lang ako na-encourage ba gumawa ng cake, saka pa nasira. Kahapon, hinanap ni Vladimir ang manual nito pero hindi na niya makita. Sabi niya, nandun ang warranty. Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay yun. Sinabi ko sa kanya, i-check mo ang box doon kinabyanan. Pwede man ata to ma-repair. Hindi ko alam kung may repair shop ba. O yun talaga umandar. I-try ko daw ulit. Kahit anong pindot ko. Usually, umaandar to eh. Kahit wala dito ang mga kagamitan para sa pag-bake. So ang problema ito. Ay, napaka-careless ko talaga. Siyempre, nasira siguro yan dahil madalas kong ginagamit. Nasa tao ba? Naspag na? Ay, Diyos ko Lord. Timing pa. Nakakainis na. Inis ako sa sarili ko. Na-stress ako tuloy. Dahil dyan sa hand mixer na yan. Hindi ko na magagawa ito. Mabuti na lang yung mga recipe ko. Mga biscuits lang yun. Ala, may cake pa pala ako. Paano to? Mahirap pa naman mag-manual. Matagal ba matapos? Kung makita ko yung warranty, may chance pa yun na mapalitan.